Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hi mga kakwentuhan! Happy Subarao Festival! Woohoo! Energy. Well, anyway, partner, isang masigla, medyo mainit, medyo sumasakit yung mata natin kasi nasa outdoor tayo ng ating shooting ngayon. Dito pa rin tayo sa Don Vicente Park sa Provincial Capital. At syempre, isang magandang araw muna sa ating mga kakwentuhan. Nandito na naman kami para makipagkwentuhan sa inyo at syempre, ang buong provincial government through the leadership of our beloved Governor, Victorino Dennis Socrates. Yes, tayo ay nakikipagdiwang sa ating Subarao Festival. Subarao Festival equals Puerto Princesa Underground River Day. Pero ang Kasi ganda sa ng pangalan, no? Parang Oo, medyo Subarao. local talaga siya. Oo. So, for the information of everyone, ikwento natin sa kanila, bakit nga ba Subarao? Although, sa event ito talaga technically ng city, ng Puerto Princesa, because, di ba, since nandito tayo sa Puerto Princesa, and we have to celebrate this milestone, Subarao means suba or river. And then Tarao is cliff, no? Yung So, limestone cliff natin doon. Kasi ang ating underground river ay Yes. matatagpuan din yan sa St. Paul Mountain Range, Oo. which is a limestone cliff din. Yes, at saka, nakapunta ka na dyan? Several times na ako Yeah. nakapunta dyan. So, Sin- kailangan high napuntahan school, nila yan. tapos nag-work na. Masarap balik-balikan. And itong Subarao, even though it is celebrated here in Puerto Princesa, it's a celebration of Palawan's biodiversity. Yes. At syempre, ito rin ay celebration, commemoration of the Puerto Princesa Underground River na yung inclusion, mapabilang siya sa among the new 7 wonders of nature. Alam mo, Oo, natatandaan grabe ko ka, to. prestigious naman Prestigious yan, di yung ba? event. Tapos, nakita natin, ang talagang napaka-busy ng buong Puerto Princesa and even Palawan and Philippines na ma-include ang Puerto Princesa or PPUR sa New 7 Wonders of Nature. Yung may mga voting pa yan dati. Oo, naalala ko Oo. yan. Kaya nga, November 11 natin pinagdiriwang itong Subarao Festival to commemorate that time na na-include tayo as the new 7 wonder of nature. So, that was 11-11-11. Wow. November 11, 2011. So, Parang madaling Shopee lang. tandaan. Parang Shopee lang. Oo, may Oo code. nga. So, 11. So, madaling tandaan. So, ever since na ma-include tayo, nagsimula na rin tayo to commemorate yung inclusion ng ating Puerto Princesa Subterranean River National Park sa new 7 Wonders of the Nature. That's right. At syempre, dahil nga sa isa ito sa mga inaabangang festival sa Palawan and Puerto Princesa, aside from month ng celebration ng Baragatan Festival natin, it's actually part of our celebration. Itong Subarao Festival natin, partner, Chin, ay maituturing talaga na filled with fun and meaningful celebration. Yes. Kasi 'di ba, biodiversity. Kumbaga, unique yung kanyang celebration kasi the normal na mga celebration sa Pilipinas like culture, 'di ba? Products, Medyo related sa sa history. history. This time, biodiversity. Oo Kumbaga, nga. nature, environment, 'di ba? Oo, kaya naman, napabilang din tayo doon sa Outstanding Festival. Na-nominate din tayo bilang Outstanding Festival, itong Subarao Festival, sa Wow. Philippine Leaf Awards. Oh, so congratulations sa Subarao Oo, Festival. recently this year lang yan pala, Oh, partner. congratulations no? sa inyo. Nako, talagang isang karangalan yan, no? Mm-mm. Pag-usapan natin, when we say biodiversity, partner, kumbaga, may pagmamalaki natin yan, no? When we say biodiversity, iba't ibang uri ng buhay ilang, Flora and fauna. Unique flora and Oo. fauna nandyan. Yes. At napakaganda niyan kasi like for example, a city in the forest, Puerto Princesa, and the Palawan was also tagged as the Philippines' last ecological frontier. Kumbaga, ang sarap mamuhay sa Palawan, 'di ba? Kumbaga, sabi nga nila, meron tayong tinatawag na comeback syndrome or Palawan lore known as comeback syndrome. Parang everybody wants to come back again and again. Correct. In Palawan kasi nga kumbaga napaka-relaxing ng place. If you want to commune the nature
kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. That's Palawan. Oo And nga. Puerto Princesa also. Talagang we are gifted itong Palawan, naturally beautiful. And yun nga, itong ang ating underground river, aside from having the title as one of the new seven wonders of nature, it was also declared as UNESCO World Heritage Site in 1999. Ibang level. Ibang level. Ibang Parang- level pag UNESCO World Heritage Sites Oo. ka na eh. Yun, it reflects na Palaweños commitment din to protect our environment, di ba? That's Kapag right. napapabilang tayo sa mga ganyan. At saka, isa sa mga part, no, kung bakit din nagkaroon ng Subarao Festival, may sinasabi na PPUR Day, di ba? It's actually part. Kumbaga, inire-rest. Dahil nga nung nag-boom yung tourism ng Palawan and Puerto Princesa, kumbaga, yung influx ng tourist arrival, talagang nag-increase. Medyo napagod si PPUR. Oo. Kaya nagkaroon ng parang, kumbaga, freeze muna. Oo. Wala munang operation, wala munang magtutour, or wala munang mag-movement Oo, doon tama mismo ka sa dyan, cave. partner. Naalala ko, there was a time na pinag-aralan yung carrying capacity ng ating Yes. underground river. And then, so, nag-limit na lang ng number of guests per day na Mm. pwedeng bumisita sa underground Which is good, river. no? Magandang Tama. ano yun eh. Magandang initiative yun. Kasi mahirap din na ma-set aside or kumbaga magkaroon ng problema yung mismong nature, yung mismong kuweba, yung mismong iniingatan nating PPUR. Oo nga. diba? Siyempre, we will not compromise our That's environment right. para sa economic development. Mm-mm. So kaya nga tinatawag tayong last ecological Frontier. frontier. Kasi ganun din yung, and we have the unwavering commitment Mm-mm. para sa ating kalikasan. Partner, chinikwento natin sa kanila, aside from PPUR na one of the UNESCO World Heritage Sites, meron pang isa. Oo, talaga namang hashtag Yeah. blessed ang Palawan. Oo. Meron pang isang UNESCO World Yes, Heritage actually, Palawan is home to 2 UNESCO World Heritage Site. Sites. So take it away, partner. Ano yes. ba yan? So the other one is the Tubataha Reef Natural Park. Oo. So, meron kumbaga iba talaga eh, biodiversity, kalikasan, kayamanan, kapaligiran. So naiiba yan, that's Palawan. So Tubataha, ito naman ay nasa Cagayan Silio. It's just one of the municipalities in Palawan. Medyo malayo. Actually, Oo, in Sulusi. ito na lang yung hindi ko napupuntahan sa bucket list ko ng munisipyo. So medyo mahirap siyang puntahan, pero very enchanting yung lugar. Oo nga. It's a Especially- diving paradise. yes, diving Dinadayo paradise. ng mga iba't ibang Mm, lahi mula sa Yes. iba't ibang bahagi ng mundo, no? that's right. And ito pa, ang ating Tubataha Reefs Natural Park ay isa ring Blue Park Awardee. Mhm. So, it's a very prestigious award as well, Oo. na ibig sabihin na meet ng Tubataha yung highest scientific standard pagdating sa conservation. That's right. Actually, tinanong to nung nung tourism Quizbee. Quizbee. Oo. Kaya mga kakwentuhan, Shout tandaan out. nyo yan. Blue Baka Park lumabas sa Award. mga nyo, sa Oo, mga Quizbee. questions, sa mga Quizbee ninyo. So, yan, Tubataha, no? One of the UNESCO World Heritage Sites in Palawan at Platinum Blue Park Awardee siya. Oo. Oo. Dahil Baga, nag-set ito ng nga standard, no? Paano na siya mahahabol na iba pang mga diving sites in the world, Oo diba? nga. It's a very important marine Mm. biodiversity area. no? Yes. And it's also a marine biodiversity hotspot and Yeah, the protected hotspot. area. Actually, hindi ko pa talaga siya technically, personally napupuntahan, nakikita, pero sa mga pictures and images and Oo, videos, ang ganda. sobrang napakaganda. Sabi nila, no, ikwento natin sa kanila, alam natin, nakikita na rin nila to, kumbaga yung mga coral reefs daw doon, partner, mas kasing laki ng bahay. Ay, ganun? Kasing laki ng puno. Wow! Could you imagine that, yung mga coral reefs, ganong Oo nga. kalalaki, 'di ba? So, napaka-importante rin tong breeding ground para sa mga marine life natin. Yes. And partner, aside from the Tubataha Reefs Natural Park, ito, ano na talaga, UNESCO World Heritage, meron tayong inaabangang isa pa. Ano ba yung isa na yan? Ang alam natin, sa south din siya eh. Ito naman ang, alam natin, ito ang Mount Mantalingahan, protected area land, mountain Oo. ranges. Na-nominate din po ito as one of the UNESCO World Heritage Site. And aside from that, may isa pa tayo na pinagmamalaki rin na na-nominate for UNESCO World Heritage Site, And ang that Tabon is in Cave. the Tabon Cave. At Tabon Cave Complex and the whole of Lipuon Point Yes, oo. sa Alam mo, Quezon, Palawan po. We are yan. very lucky, sabi nga natin, from 2, hopefully maging 3, maging 4 na World Heritage Sites yan, and UNESCO, no? Tag as UNESCO.
napakalaking karangalan for the province of Palawan. Mm. Kumbaga, yung economic impact, the tourist arrivals, at the same time, yung magiging yung world prestige din. natin. Pero challenge din yon, no? For us, no, na sana ma-sustain pa din yung ganda niya, yung beauty niya. Siyempre, may ano yan eh, kumbaga merong kaakibat Na na responsibility. Oo, correct. So, I share din natin ikwento din natin sa kanila partner. Dati kasi, the Tabon Cave Complex was tagged as the cradle of civilization. Oo, yan ang napag-aralan ko ng elementary. Pero dahil nga sa mga pag-aaral, sa mga pagbabago, nagkaroon siya ng bagong title, no? Recently lang, binago ng mga experts natin, Ano mga, na ba yung mga bago archaeologists ngayon? natin. That is a cradle of human culture. Cradle of human culture. Tandaan nyo yan, mga kakwentuhan. Lalabas yan sa quiz. Kasi Yan. ito, meron tong napakahalagang papel sa archaeology and history. right. Dito po nahukay yung mga fossils ng modern Mm. human and some very important archaeological artifacts. Yes. Kaya naman, talaga namang nararapat lang na ito ay manominate sa UNESCO World Heritage Site. Yes, ang dami nating pwede ipagmalaki, no, sa world stage. And of course, no, Palawan, a UNESCO designated biosphere reserve. So, napakagandang pakinggan yung part na yung partner. Ibig sabihin, lahat, hindi lang sa government, even the private sectors, and even us, Palawenyo, we have the, kumbaga meron tayong environmental stewardship, no, dun sa Correct. direction natin. I like Na that. dapat, hindi lang sa isa, hindi lang sa government, hindi lang sa private sector, or sa mga sa isang sector, like sa environmental sector. Lahat tayo, we have to be responsible in protecting and of course, no, yung conservation ng ating biodiversity. Diba? And with that, partner, ano bang pa-hashtag mo dyan? Ano bang hashtag natin ngayon? So, tanungin muna natin yung iba natin. Tanungin natin yung iba nating mga audience. Baka may gusto silang Oo nga, ano bang pa-hashtag nyo Ang for hashtag this natin. episode? Okay, ang hashtag ko, Palawan number 1. Number 1 pa rin, no? Number 1 pa rin World's talaga. best, Kasi Palawan is world's best. And we are friendliest island. Ako naman, world-renowned Palawan. Hashtag world-renowned Palawan. Kasi Masyadong ginagalingan ng partner ko lagi. Oo. kilalang-kilala na rin kasi talaga tayo sa buong mundo. Hindi lang sa larangan ng turismo, pati yun nga, yun sa mga sa biodiversity, pati din pagdating sa history and archaeological importance. Kaya nga, Palawan is melting pot. Kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. Kumbaga, siksik, liglig at umaapaw. Lalo na yung mga beautiful people, mga kapwa Palawenyo natin. 'Di ba? From people, culture, food, 'di ba? History, and biodiversity. So, Kaya nag-iisa naman, yan. Nakaka-bless talaga. Nandito tayo ngayon sa Palawan. Alright, so gusto yung namin pa kayo makausap at makasama at makapagkwentuhan sa inyo. Wala na tayong sapat na oras dahil nagsisignal na po ang ating direktor. Thank you very much po sa patuloy ninyong pakikipagkwentuhan sa amin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa iba pang mga social media platforms ng provincial government through the Provincial Information Office. Hanggang sa susunod, dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Palawan!